Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang doktor na matapos patayin ang asawa ng mga magnanakaw at makoma ang anak ay nag-aral ito sa pagbaril at tinugis ang mga kriminal. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2018 na pinamagatang Death Wish. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa syudad ng Chicago kung saan lumalala ang krimen, isa si Paul Kersey sa doktor ng trauma surgeon na abala sa pagharap sa mga pasyente na dumarating sa kanilang ospital, ngunit hindi lahat na iiligtas niya lalo na kung huli na ng dating. Masayang namumuhay si Paul kasama ang asawa na si Lucy at anak nilang babae na si Jordan na balak magkolehiyo sa New York. Mahilig sa sports ang anak nila pero inaalala ni Paul ang pag-alis nito na malalayo ito sa kanila. Isang lalaki naman ang masyadong maingay na katabi nila doon, nang sitihin ito ni Paul na galit sa kanya ang lalaki pero hindi na niya ito pinatulan. Kumain ang pamilya sa isang restaurant kasama ang kapatid ni Paul na si Frank na malapit sa kanilang pamilya. Bago sila umuwi inutangan si Paul ng kapatid dahil ugali na nitong laging nangungutang sa kanya pero hindi niya rin ito matanggihan. Isang valet ang nakilala ni Paul o tagapag-park ng sasakyan na may tattong MJ. Narinig ng lalaki ang plano nilang lumabas sa isang araw at kinuha ang address ng bahay nila sa kotse. Kinalaunan sa araw ng kaarawan ni Paul binigyan siya ng asawa ng regalo na relo. Balak ng pamilya na kumain sa labas kasama si Frank subalit tumawag ang katrabaho niya na kailangan siya sa ospital ngayon dahil may sakit ang dapat papalit sa kanya. Naintindihan naman ng pamilya ni Paul na kailangan siya sa trabaho kaya bukas na lang sila kakain at agaran na itong nagtungo sa ospital. Kakauwi lang din ng mag-ina dahil balak na lang nilang gumawa ng cake, inutusan ni Lucy ang anak na kunin ang iPad niya sa kwarto. Ngunit napansin niyang nakabukas ang bintana ng kusina kaya sinarado niya ito, may ibang tao pala sa loob na nakapasok sa bahay. Napansin niya rin ang mga bakas ng sapatos kaya minadali na niya ang anak sa pagbaba, bigla namang may dumukot kay Jordan sa itaas. Sa takot ni Lucy agaran niyang hinanap ang cellphone para sana tumawag ng pulis, ngunit pinigilan siya ng armadong kalalakihan at pinakita sa kanya na hawak nila ang anak niya. Pinapabuksan sa kanya ng mga lalaking nakamaskara ang safety box sa balak nilang pagnanakaw habang naiwan si Jordan sa kusina, ngunit pinagbalakan siya ng masama. Nagtalo ang dalawang magnanakaw dahil may binabalak ang isa sa dalaga na maaari nilang ikapahamak. Doon na nanlaban si Jordan sa kanila at nagawa niyang masugatan ang isa. Balak siyang patayin ng mga magnanakaw pero pinigilan ito ni Lucy at pinapatakas ang anak subalit binaril ang mag-ina ng mga ito. Sa ospital, habang abala sa pag-oopera si Paul pinatawag ito dahil may paparating na pasyente kung saan ito ang pamilya niya. Bago pa siya nakarating pinigilan ito ng kasamahang doktor at ipinaliwanag sa kanya ng dahan-dahan ang nangyari sa pamilya niya. Nang puntahan niya ang mga ito dinala na sa operating room ang anak samantalang hindi niya na rin naabutang buhay ang asawa. Dumating sa ospital si Detective Leonor Jackson at Kevin Rains na hahawak sa kaso upang kunan siya ng pahayag. Sinabi ni Paul na nawawalan siya ng pera at dalawang relo na ang isa ay regalo ng asawa. Hinala ng mga detective na kaso ng pagnanakaw ang nangyari na nauwi sa pagpatay dahil may iba pang kasong katulad nito sa mga nagdaang buwan. Ikinagalit naman ito ni Frank dahil marami palang ganong kaso sa lugar nila pero wala silang nahuli. Nag-iwan na lang ng contact number ang detective kay Paul kung may kailangan siya at nangakong huhulihin ang mga kriminal. Samantala matagumpay na naoperahan ang anak ni Paul subalit kasalukuyan itong comatose. Nagdaan pa ang ilang araw hindi pa din nagising si Jordan, dinala na ni Paul ang labi ng asawa sa lugar ng mga magulang nito upang doon ilibing. Malaki ang pasasalamat ng ama ni Lucy kay Paul sa pag-uwi ng anak sa kanila. Habang pauwi na sila napansin ng biyanan niya ang mga bandido sa lugar nila. Hinabol ito ng biyanan niya at pinaputukan ng dala nitong armas at sinabi kay Paul na wala silang masyadong maaasahan sa mga pulis dahil dadating lang ang mga ito pagkatapos ng krimen. Kung gusto talagang protektahan ng tao ang meron siya, kailangan niyang kumilos para sa kanyang sarili. Pagbalik ni Paul wala pa ding pag-usad ang kaso ng asawa at nasa coma pa din ang anak. Nagpatingin na din ito sa psychiatrist dahil hindi na siya nakakapag-isip ng mabuti dahil sa nangyari sa pamilya.
Lagi niyang kinukulit ang mga pulis para sa kaso ng asawa ngunit wala pa ding balita kaya personal na itong nakipagkita sa detective upang makipag-usap. Wala pa din talagang lead ang mga pulis sa pumatay sa asawa ni Paul. Nakita niya na lang din sa board ng mga ito kung gaano kadami ang kasong kinakaharap ng detective na hindi pa din maresolba. Naisip ni Paul na kumuha na lang ng private investigator pero sinabi ng detective na magaling lang daw ang mga ito sa paghahanap ng nawawalang tao na sa madaling salita magsasayang lang siya ng pera. Kinalaunan, habang pauwi si Paul na nag-commute may nadaanan siyang pinagtripan ng mga kalalakihan. Sinitin niya ang mga ito at dahil dun siya ang pinag-initan ng mga kalalakihan. Nang makauwi ito napanood niya sa internet ang nagbebenta ng mga armas. Kinabukasan din pinuntahan niya ang shop at pinakita sa kanya ang iba't ibang uri ng mga baril pero pinag-iisipan pa ni Paul kung babalik siya para bumili. Nang mag-duty ulit si Paul sa ospital isang pasyente na may mga tama ng baril ang dumating. May nahulog na baril sa pasyente at nang makita ito ni Paul ay itinago niya ito sa pinag-aralan niya ang paggamit ng baril mag-isa habang ginagawa ang trabaho bilang doktor. Bigla namang may tumawag sa kanya dahil nag-seizure ang anak kaya nagtungo rin doon si Frank na nag-alala sa kalagayan ng kanyang pamangkin. Galit na galit si Paul sa nangyari sa anak nang makita niyang may bakas ang mga kamay nito ng pusos habang ang may gawa ay malaya pa din. Nang gabi ding yun lumabas si Paul na nakabalot ng jacket at naglakad-lakad sa lansangan, nakakita siya ng babaeng dinukot ng mga kalalakihan, sinubukan niya itong pigilan subalit pinaputukan siya ng mga ito. Nang tatakas na sila doon na ito ginantihan ni Paul ng putok ang mga kriminal kung saan nagawa niyang matamaan ang nagmamaneho ngunit nasugatan ang kamay niya. Matagumpay niyang napigilan ang mga kriminal pero wala siyang kaalam-alam na kinukuhanan pala ito ng video sa likuran. Tinuluyan na ni Paul ang mga kriminal sa kaagarang umalis sa lugar. Pagdating ng mga pulis malaking pasasalamat ng muntikan ng madukot sa taong tumulong sa kanya sa pagligtas ng buhay niya. Kinausap din ng mga detective ang nakasaksi sa pangyayari pero hindi nito nakita ang mukha ng lalaki kaya pinakita niya na lang sa kanila ang nakuha niyang video at nadiskubre nilang may tama ang namaril sa kamay at hinala nilang hindi ito marunong humawak ng baril. Sinabihan nila ang saksi na panatilihing confidential lang ang video, subalit na-upload na niya ito sa social media. Napanood na lang ni Paul ang kuhang video sa ginawa niya nang mag-viral ito sa online. Halos hindi rin siya makapaniwala sa nagawa niya. Malaking balita ang nangyari at pinag-uusapan ng lahat sa social media ang viral video sa pagligtas ni Paul sa babae at dahil dun binansagan siya ng lahat na Grim Reaper, itinago rin ni Paul ang sugat niya sa kamay lalo na sa mga pulis. May pasyente si Paul na isang bata na tinamaan ng baril, napag-alaman niya sa bata na binaril ito ng tinatawag na ice cream man na ang totoo ay nagbebenta ng droga at nagbanta daw ito sa bata na sa susunod pag hindi siya sumunod ay babarilin siya ulit nito. Nangako si Paul sa bata na magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos pinuntahan niya ang lugar kung nasaan ang tinatawag na ice cream man ang nakahudi. Nang makita ito ni Paul walang ano-ano ay agaran niya itong pinatay sa harapan ng lahat. Pagdating ng mga pulis isa lang ang itinuturo ng mga saksi na ang tinatawag na Grim Reaper ang may gawa. Tiningnan nila ulit ang video at napansin ng mga ito na kaliwete ang tinatawag na Reaper. Laganap na sa buong syudad ang balita sa kabayanihan ng tinatawag na Grim Reaper matapos patayin nito ang kilalang drug dealer. Pinagalitan ang dalawang detective ng superior nila nang wala pa ding silang makuhang lead sa tinatawag na Grim Reaper. Isang araw may isinugod sa ospital na maraming tama sa katawan. Nakilala ito ni Paul dahil ito ang valet noon sa restaurant, sinubukan niyang iligtas ang lalaki pero binawian na ito ng buhay. Ngunit napansin niya na suot nito ang relo na iniregalo ng asawa nung kaarawan niya. Naghinala na si Paul kaya agaran itong nagtungo sa ambulansyang naghatid at natagpuan niya doon ang cellphone nito. Binuksan niya ang cellphone gamit ang daliri ng bangkay at kinuha niya rin ang relo niya. Sa silid sinuri niya ang cellphone ng lalaki kung saan nakita niyang may litrato doon ang address ng bahay nila. Tatawagan niya sana ang detective ngunit hindi ito sumasagot. Nakita niya na lang sa cellphone ng isang shop na pinagdalhan ng relos niya. Dumating din si Frank na balak yayain si Paul lumabas. Mainit ang ulo ni Paul dahil sa nadiskubre kaya nabalingan niya ang kapatid na naroon lang sana para magbayad at balak siyang libre bilang pasasalamat. Nang gabi ding iyon, pinuntahan ni Paul ang nasabing shop at kinausap ang may-ari bilang pakilala na nagtatrabaho sa kanya si MJ bilang valet sa kanyang restaurant.
ngunit nakahalata ang may-ari nang makita ang nakasulat sa damit niyang nagmula ito sa ospital. Pinaalam ng lalaki sa kasamahan ng palihim na naroon ang doktor habang nakikipag-usap kay Paul, balak sana itong bubunot ng baril pero nakita niya ito sa salamin kaya napigilan niya ang lalaki. May tumawag ding nagngangalang Fish sa lalaki na hinala ni Paul na kasama niya ito sa pagnanakaw sa bahay niya at pagpatay sa asawa. Hinahanap ni Paul ang ninakaw sa kanya subalit dumating ang kasamahan nito at pinaputukan siya na tumama sa may-ari ng shop, nakapalitan niya ng putok ng baril ang lalaki hanggang sa matamaan niya ito. Pagkatapos inalam niya kung sino ang pumatay sa kanyang asawa, sinabi nitong nagngangalang Joe Gannon ang may gawa na nagtatrabaho sa auto shop at nasa cellphone niya ang litrato at address. Bago umalis si Paul kinuha niya ang CCTV footage ng shop at sinira ang hard drive nito upang hindi siya mahuli ng mga pulis. Kinalaunan nagpunta siya sa ospital para kumuha ng mga gagamitin niya, biglang dumating ang mga detective para ipaalam sa kanya na may lead na sila sa kaso ng asawa niya ngunit napatay ang suspect pero nakita nila ang singsing niya sa crime scene na posibleng magtuturo sa mga kasamahan nito. Pag-alis nila pinuntahan ni Paul ang nagngangalang Joe sa auto shop nito at naabutan niya ito sa ilalim ng sasakyan na gumagawa kaya pinatulog niya ang lalaki. Nang magising ito tinurture niya ang lalaki upang umamin kung sino pa ang mga kasamahan niya sa pagpatay sa asawa. Nakilala siya ng lalaki at inamin na nagngangalang Knox ang nagplano ng lahat pero hindi niya daw alam kung paano ito hanapin kaya tinuluyan na ito ni Paul. Samantala, pinuntahan si Frank ng mga detective dahil pinaghihinalaan nila ang kapatid ni Paul na siya ang tinatawag na Grim Reaper dahil sa pagiging kaliwete. Sa ospital habang nagbabantay si Paul sa anak may tumawag sa kanya at nagbantang ibubunyag sa mga pulis ang ginagawa niya. Nang sagutin ito ni Paul si Knox ang tumawag na gustong makipagkita at sasabihin daw nito ang huling sinabi ng asawa niya bago ito namatay. Nagtungo naman si Frank sa bahay ni Paul para sana kausapin ito pero wala doon ang kapatid. Laking gulat niya na lang nang malaman na si Paul pala ang tinatawag na Grim Reaper. Kasalukuyan ding nagtungo si Paul sa sinasabi sa kanyang lugar ni Knox at hinanap ito doon. Nang tawagan niya ang numero nito natagpuan niya ito sa banyo kaya agaran niya itong pinaputukan subalit walang tao sa loob. Nasa likuran niya pala si Knox na nagtatago at pinaputukan siya nito. Natamaan si Paul pero nagawa itong makapagtago sa cubicle ng may tama, nagawa namang matamaan ni Paul ang lalaki saka pinatamaan din ng ilaw at agarang tumakas. Nakatanggap ng report ang mga detective ng barilan na kabilang ang hinihinalang Grim Reaper na may tama. Inalerto ng mga ito ang mga ospital pag may dumating na sugatan na may edad 40 pataas. Nang malaman nila na may dinala sa ospital na sugatan at nakasaksi sa pangyayari, agarang nagtungo ang mga ito sa ospital kung saan si Knox ang naroon na balak ikanta si Paul habang ginagamot naman ni Paul ang sarili dahil hindi siya pwedeng magtungo sa ospital. Matapos ang pagsiwalat ni Knox pinuntahan ng mga detective ang opisina ni Paul pero hindi nila ito naabutan doon. Umuwi si Paul sa bahay niya kung saan naroon ang kapatid niyang nag-aantay sa kanya. Alam na ng kapatid niya kung ano ang ginagawa niya kaya pinigilan siya nito dahil hindi naman siya pulis. Ngunit dinahilan ni Paul na gusto niya lang mabigyan ng hustisya ang pamilya na hindi nila maibigay. Pinaalis niya si Frank dahil ayaw niya itong madamay pero ayaw itong umalis dahil parte na siya sa ginagawa ng kapatid. Bigla namang may dumating na mga pulis sa labas, si Frank ang humarap sa kanila at sinabi niyang wala doon si Paul. Ayaw sanang maniwala ng mga detective pero wala silang ebidensya kaya hindi nila pwedeng hulihin ang doktor. Pagbalik ni Frank plano niyang kunin ang sasakyan ng kapatid bago pa ito maimbestigahan ng mga pulis. May tumawag naman kay Paul mula sa ospital na nagkamalay na ang anak. Agarang nagtungo ang mga ito sa ospital at masayang-masaya si Paul na nasa maayos na ang kalagayan ng anak, ngunit hinahanap ni Jordan ang ina kaya napalabas na lang si Frank ng silid. Nang puntahan ito ni Paul natandaan pala ng anak na pinatay ang ina ng mga magnanakaw. Sa kabila nito malaki ang pasasalamat ni Frank na ligtas na ang pamangkin. Makalipas pa ang ilang araw, makakalabas na si Jordan sa ospital. Dumating ang mga detective para sana tanungin ang dalaga sa nangyari noon pero wala pa daw ito masyadong matandaan. Pag-alis nila sumabay sa kanila sa elevator si Knox pero hindi ito nakilala ni Paul at Jordan. Nagpanggap naman itong pasyente na lalabas na din ng ospital. Bumalik din si Paul sa tindahan ng baril para bumili.
Kinagabihan nang makauwi sila sa bahay, masayang-masaya ang mga ito na nakauwi na si Jordan. Pag-alis ni Frank, ang mag-ama na lang ang natira. Napansin ni Paul na may mga tao sa labas, kaya agaran niyang pinagtago ang anak at pinatawag ng pulis. Maya-maya pa nakapasok na ang grupo ni Knox sa loob ng bahay nila. Isa-isa itong napatay ni Paul at sinabihan ng anak na huwag lumabas hanggat wala pa ang mga pulis. Nagtungo siya sa basement, ngunit naroon pala si Knox at nabaril siya nito doon. Nang tutuluyan na siya nito, may sekreto palang baril na nakatago si Paul, kaya naunahan niya ang lalaking mapatay. Dumating din ang mga pulis nang matapos na ang lahat, pero nagdahilan si Paul sa detective at tinanggap niya ang paliwanag nito at wala na siyang balak hulihin ng doktor dahil ginawa niya lang ang tama. Sa huli, masaya si Paul na kasama ang anak ng ligtas. Natuloy na rin ang pangarap ng anak na pumasok ng kolehiyo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.